At sa ilan pa natin mga balita, ipagbabawal na po ang paniningil ng doble para po sa mga pasahero na makakaukupa ng higit sa isang espasyo o upuan. Halimbawa nito is sa jeep. Kung halimbawa, nung bago ka sumakay, 10, pagsakay mo, 8 na lang. Dahil dalawa may... Bawal ho silang singilin ng doble. Para sa mga daw siguro at mas malinaw, atin pong kakusapin po ang spokesperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa usapin pong iyan, mga kapuso. Nasa ating linya, Attorney Ariel Enton. Attorney Enton, good morning po sa inyo. Magandang umaga po. Si Orly Tinidad po ito sa DCWB. Benta mga balita, Attorney. Magandang umaga, Sir Audrey. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybayan. Anong gagawin daw kung halimbawa ako ay sinabihan na, oh, dalawa pa, pero palagay ko, ikaw lang dito. Kasya-kasya ka to, bayaran mo lang, doble. Sa pahayag nito at paglilinaw ng LTFRB na pwedeng makansela ang prangkisa sa ganung uri ng panlalait, dapat mag-isip-isip yung mga driver. Paano ito may sasakatuparan? Ano ho ba yung dapat gawin kung halimbawa may maka-experience ng ganito pong klase ho ng pagtrato sa pasahero? Okay. Kawabri, una, yung isyong yan, nabuhay yan dahil sa isang insidente. No? Yung insidente to, nasaksihan ng isang reporter, nakasakay sila sa jeep, pero isang PWD na mataba na nagbayad sa driver at ang ibinabayad niya ay with PWD discount kasi PWD siya. So, nagalit yung driver at sabi, doble nga dapat bayad mo no? Dahil mataba ka. At ang napahiya yung pasahero, bumaba na lang. No? At siyempre, hindi mo na maasahan sa kanyang kumuha ng picture o video sa ganung pagkakataon kasi napahiya na siya. So, ano yung mga pwede nating puluting aral dito? Number 1, ang pasahe po ng pasahero ay hindi po base sa bigat, no? Hindi sa gross weight, hindi sa itsura, ano. Ang pasahe ay simple. Isang pasahero, ang ibabayad mo ay kung ano yung pasahe ng isang pasahero. No? Ngayon, whether mataba ka, payat, no, palusog, ganun ang fare na dapat mong bayaran. So, kapag ikaw ay siningil na mas mataas doon sa pasahe bilang isang pasahero, ay overcharging na po yan. At doon na nga pumapasok yung inyong katanungan, franchise violation yan, 5,000 pesos ang penalty niyan sa operator at maaring mairekomenda for suspension yung lisensya nung naningil ng driver nag-overcharge. Okay. Pangalawa, sige. Kung sakaling ikaw ay PWD, senior o estudyante, maski gaano ka kabigat, entitled ka doon. Dahil hindi naman sinasabi ng batas na kapag ikaw ay sumigit na sa 200 pounds, kahit na PWD ka, senior o student, ay hindi mo na magagamit yon. So, whatever your weight is, you're still entitled to the discount as provided by law. So, kapag hindi binigay sa yan, overcharging yun at may violation pa siya sa batas na nagpapatupad ng benefit ng senior, benefit ng PWD at ng senior ng student. Alam niyo, nung binanggit niya bata yan sa isang viral video, napanood ko Sabi ko mukhang malaking problema natin sa mga nasa public transport na hindi lamang galing sa pagmamaneho, galing sa panunukli. Kundi mukhang kinakailangan din natin yata silang hasain o bigyang paalala kung paano respeto ang kanilang mga pasahero, yung kanilang publikong pinaglilingkuran, attorney. Totoo po yan. Katulad po ng isa pong na desisyonan ng LTFRB board sa pangunguna po ni Atty. George Aguadis. Taxi, tinakbo yung instead na magsukli, tinakbo yung sukli. Oo, tama. So, penalize na yung operator at pinaghahanap yung driver kasi nawawala na yung driver. Yun, pag nanakaw talaga yun, very clear. Ngayon,
ibalik ko lang po dun sa kasi may mga nabasa po kami na comment na, hindi, waluhan yun eh. Yung sumakay na, naging pituhan lang. Yung nga. So, kailangan siniliit ang doble. Ganito po yan. Remember, yung pong seating capacity is the maximum seating capacity. O nga pala, buti nilinaw nyo yan. Dahil lagi na lang binabanggit 10. Pero kahit siguro, kahit na pagtabi-tabihin mo ay 10 Miss Universe candidate, hindi pa rin sila kasya. Oo, lumalabas 8 pa rin. Oo, hindi mo, kumbaga, hindi ibig sabihin na kailangan punuin mo sa 8 kasi maximum, hindi. So that's the maximum. In other words, it is set, yung seating capacity is set para hindi ka mag-exceed doon. Kasi pag nag-exceed ka doon, ano na yun? Overloading. Baka ang mga pasahero, hindi na conveniente. Ngayon, if it is less than the maximum seating capacity, wala kang nilabag kasi less. Ayun. Kung ang pasahero mo, kung ikaw may 3 pasahero na XL o 2XL. XL. Paano sasakay yung pasahero? Public transport nga yun eh. Regardless regardless of weight, regardless ng appearance niya, kailangan isakay mo yan. Unless magiging perwisyo sa ibang pasahero or you put in danger the other passengers, which is not. Diba? Mabuti nilinaw niya yan. Mabuti nilinaw niya yung concept na yan na pag sinabing 8 o 6, maximum yun. Ngayon, yun ang pasaherong dapat ngayon, that's the maximum. Ngayon kung 4 o 5 pasahero mukhang sagad na, wala nang convenience sa mga pasahero mo yun. Huwag ka na magdagdag. Mabuti nilinaw niya yan. Okay. At hindi mo naman pwedeng ibawal na sumakay yung mga yun. Pag binawal mo yun, another penalty ang ma-impose sa'yo for refusal to convey passengers. Yung nag-viral na driver na yun, naipatawag na ho ba ng LTFRB? Opo, hindi po nakunan yun kasi wala pang detalye. Ang naging source po namin ay yung nakasabay na reporter. Yung reporter, isinulat niya sa pahayagan nila yon. Okay. At he called the attention of the agency dahil nga naawa siya na PWD nga, ganun pa. Na ang amin po sanang pakiusap sa mga driver, kung sakaling yung mga pasaherong matataba, kusang loob nagbayad ng doble, wala pong problema dyan. In fairness, marami naman ganun pasahero. Tama naman. Pero kapag hindi mo isasakay, no, dahil sa kanilang itsura, yan po ay diskriminasyon, no, at yan po ay bawal na bawal. Mabuti naman at natalakay yan dahil lagi nilang may nag-aaway ng ganyan. Opo, nagre-resulta sa body shaming, mas malupit po 'yon. Pero tama mukhang marami tayong dapat na maging adjustment lalo na sa mga gustong subukang mag-apply ng professional driver. Na mukhang malaki ang problema nila pag nagmaneho sila ng pampublikong sasakyan na may ugali sila nangangantsaw. Hindi ba bagay? Ano po yan? Hindi lang po sa mga memorandum circular ang nilalabag nila ng LTFRB, kundi batas mismo at maaari po sila masampa ng criminal case. No? Dahil kinukutya mo isang PWD. May batas po. Tama po. Okay. Attorney, huling tanong na lang. Ano ho bang nakikita ngayon ng LTFRB sa pagpapatupad ng MMDA muli ng kanilang NCAP? Dahil alam natin, pag sinabing pagsunod sa batas kahit walang nakatingin, mukhang maraming jeepney driver ang lagi na karamihan sa mga nagmamanayang public transport ang nahuhuli ho dito. Lalo na ho yung may mga makukulit minsan ng mga pasahero. Titigil, bababa sa hindi dapat babaan. Ano ang nakikita ho ng LTFRB? Ano dapat na isiisip lalo ng mga nagmamaneho po ng mga public transport, Attorney Inton? Sa public transport po, yan po ay kautusan ng Korte Suprema. Ang lifting ng TRO ay yun lamang mga
MMDA NCAP. No? Kasi iba po yung NCAP ng MMDA sa Iba sa NCAP ng LGU. mga local government. Sa local government, may private contractor yun. Actually, yun yung talagang pinalagan ng publiko, yung mga LGU run NCAP. Mataas na multa, meron private contractor, hindi malinaw yung due process mechanism at iba pa. Ngayon, mag-ingat po tayo sa mga public transport, yung mga pasahero po, sana po wag po tayo bababa dun sa pinagbabawal kasi kawawa naman po yung driver. Pero tama attorney yung mungkahi ng ilan sa atin, ano? Siguro magkaroon ng special court para sa ganito mga klase ng mga traffic violation, yung tipong kasi pag magko-contest ka, gusto mong i-contest, iyan mo ang judge ang tumingin dahil minsan hindi sila kontento kung halimbawa hinuli ka ng MMDA o hinuli ka halimbawa ng LTO, ang magdi-decide is doon din sa LTO, parang feeling nila mukhang hindi magandang tingnan, no? Pero siguro ang nangyayari po, talagang paninindigan na lang yung huli dahil kasama nila, no? Kasi wala pong traffic court. Although may violation naman talaga. Kaya siguro maganda traffic court. Napag-usapan natin isa to sa napag-usapan natin noong mga nakaramang panahon. Kayo bilang grupo ng isang safe advocate group, yung Lawyers for ano yan? Yung Lawyers for Commuter Safety. Yung commuter safety. Napag-usapan natin ito. Isa lang po tayong, ito po kasi hindi ko matiis, hindi masabi sa inyo. Alam niyo, isa po kasi yung issue sa NCAP ay kapag po nakuha ng camera, yung plate number po nakukunan. Ngayon, kahit na hindi yung may-ari yung driver, siyempre, maaalarma sa LTO, hindi makaka-register, hindi ma-revenue. Maski sabihin na hindi po ako yung driver, ito na yung driver, no? Kasi the NCAP should penalize the driver, not the registered owner who is not the driver. Yan din ang naging issue po dyan, na kapag hindi na bayaran ng driver, ay pipilitin bayaran ng registered owner na hindi naman yung driver. So yan po yung mga ilang dapat po siguro maayos. Dahil if we want to discipline drivers through NCAP, then NCAP should penalize the erring driver. Yan po mga nangyayari sa public transport kasi anong na nga po ninyo, ano po ang sa LTFRB. Sa public transport, yan po ang inangal ng maraming operator. Dahil hindi po makarehistro, hindi ma-renew yung kanilang mga unit, nagkakaroon tuloy ng problema sa public transport, nababawasan po ng sasakyan, no? Dahil tinatakasan ng driver yung kanilang violation. Halimbawa, ako yung nagbenta ng jeep, siguro dapat itabi ko yung deed of sale para merong idea kung sino yung may-ari na. Ang problema lang din siguro problema diyan. Yung driver po mismo. Ang NCAP, ang technology kasi po natin, ang nakukunan lang yung plate number. No? Kaya pagka ganon, ang nape-trace nila kung sino ang registered owner. So here comes the registered owner. Kunyari, si Ka Orly, kayo, registered owner. Ay, hindi naman po ako nagmamaneho at that time. Isinama mo yung driver mo. Ito po yung driver. Siya po yung mape-penalize. Pag hindi makabayad yung driver, hindi malilift yung mo sa LTO na hindi ka maka-renew ng rehistro. Inaabot po ng ilang buwan, taon, bago mailabas yung penalty. Iniisip ko lang kasi kung halimbawa, mas maganda siguro yung camera, may X-ray vision para makita agad. Yan lang, napakamahal yata ganung camera. Kailangan ng due process mechanism. Iyon. Otherwise, hindi natin madidisiplina yung mga driver na violator because natatakasan nila. No? At tanongin niyo yung public transport, yan po ang inangal ng public transport against dito sa mga LGU
run. Tama po. Yun At yata, anyway, yun ang pinagugatan. Oh. Hindi ko lang po matiis na mag-discuss yan kasi itanong na din ninyo sa akin kung ano po yung tingin Pero ng maganda yan. LTFRB Maganda dyan. yan. Traffic court. Opo. Para lahat doon, kung pwedeng ipakita, kung patunayan na hindi siya nagmamaneho, malilitis at malalaman yan through that traffic court, Attorney Inton. Opo. Kaya importante po yung due process mechanism. Okay. Attorney, maraming salamat. Sa ulitin po. Good morning po sa inyo, Attorney Inton. Magandang umaga po. Spokesperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Attorney Ariel Inton. Mga kapuso niyo po napakinggan. Hilingan, walang pinoprotektahan.